for them already. Senate President Chis Escudero has issued a proposed timeline for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Special Order 2025-15 also instructs the Senate to prepare for the proceedings. Here, he listed the duties and responsibilities of departments that will provide administrative support to the trial. Senate Secretary Renato Bantug is assigned as clerk of court, and he will assist the presiding officer or the Senate President in facilitating the impeachment court. He will also be in charge of non-judicial functions such as recording and reporting impeachment proceedings, and in preparing and serving notices and summons. On the other hand, the Senate Legal Counsel and the Deputy Secretary for Legislation are assigned as deputy clerks, while Senate Sergeant-at-Arms, retired General Roberto Angcan, is tasked to deliver summons and subpoenas and make security arrangements. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment. Hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Then came the Senate's proposed calendar showing the start of the impeachment trial proper on July 30. Before this, there's a series of target dates for pre-trial preparations. When session resumes on June 2, the articles of impeachment should be presented, to be followed by the approval of the revised rules of procedure. The next day, senator judges will have to take their oath as part of the convening of the impeachment court. Between June 4 and 24, summons should be issued and pleadings received. In the proposed Senate sked, pre-trial is happening between June 24 and July 25, a full month. By July 29, or a day after the inaugural session of the 20th Congress and President Bongbong Marcos' State of the Nation address, upper chamber lawmakers will take their oath as senator judges. After that, Sara Duterte will be tried, the first vice president in Philippine history to be impeached. Per Escudero's proposal, hearings will be held weekdays from 9 a.m. to 2 p.m., leaving the afternoons open for other matters like the budget, the deliberation period for which coincides with the impeachment trial. The Senate President has previously said they can finish the trial in 3 months, but this isn't set in stone and anything can happen. Escudero says his calendar will have to be approved by his fellow senators. But for now, an all-member caucus is out of the question since upper chamber members are either busy with their election campaign or on holiday abroad. No. It took us this long to be able to do these things again because we are acting on it prudently. We are not rushing. Ito ang trabaho po namin. Escudero has already written to VP Duterte and House Speaker Martin Romualdez on the procedures the Senate will adopt when it comes to the verified impeachment complaint. Also in the letter are copies of the proposed calendar and a special order to their admin staff. As for the initial cost of Duterte's trial, there are no figures yet, but Escudero says the upper chamber has enough funds to cover expenses. Each robe for senator judges costs between 6,000 and 8,000 pesos. Some Senate staff will have to be paid extra for trial duties, and Escudero also plans to hire private lawyers that will assist the impeachment court. Reporting for News 5, Mean Los Baños, we are One News. We're bringing developing news, the stories behind the headlines. This is Storicon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Friday, February 28th. The DPWH Region 2 office is investigating the partial collapse of the newly opened Cabagan-Santa Maria Bridge in Isabela yesterday. The agency has requested the Bureau of Design and Bureau of Construction to conduct a further assessment. The 1.25 billion peso bridge was only completed on February 1 after a decade of construction. The House of Representatives has formed an impeachment secretariat to support prosecutors in the impeachment trial of VP Sara Duterte. House Secretary General Reginald Velasco says the secretariat will provide technical, logistical, and research support throughout the proceedings. And Pope Francis's health is improving as he continues treatment for double pneumonia at Rome's Gemelli Hospital. He's undergoing oxygen therapy, respiratory physiotherapy, and periods of rest. The Pope's Jubilee audience scheduled for March 1 has been canceled.
And joining us today, Starcon's resident political papa, Tito Ral Llamas. Tito Ronald, good afternoon. Happy weekend. Ed, happy weekend. Kalmado ka ngayon, no? Lagi naman. At nawala sa Zoom ngayon lang si Ami Pamintuan. Babalikan natin si Ami mamaya. Mas kalmado sa atin yan. Yun. Si Ami is always smiling and always calm. Yes. Pero The matara. epitome of Ayan, Tita Ami, Tita Ami, always calm and always composed. Pero, Tita Ami pero Pamintuan. matalay pa rin. Ayan. Ngiti naman dyan. Yan, happy weekend. Happy Ayan, weekend. happy weekend. Nakakabata ka yata, Ed. Happy weekend. Siyang Ami raw. Ba't nakakabata siya, Ed? Interview Ako ng... ang papansin ngayon nung outfit mo. Galing ako sa interview ng aplikante. Ganun ba? Oo, tumakbo lang ako sa taas eh. Kasi nag-apply ako sa HR. So, yun. Tita Ami, Chang Ami. Chang Ami ba? Tia Ami. Anong headline ng Star? Tinitingnan namin yung detalye yung bumagsak na bridge. Yung Kabagan, Brand new bridge. Dinaanan ng isang truck na may 1 tonelada daw na cargo. At ayan, yan ang magiging iconic image ng State of Public Services sa And Pilipinas. public infrastructure. Infrastructure. 10 years in the making. Bagong-bago, konkreto. Hindi naman... Saka, it's as if... wala naman dumadaan, no? Isang truck dumaan, bumagsak. Saka kung isang tonelada lang yung isang tonelada magkano lang ba yan. yan? Isang truck, Magkano cost niyan, Ami? 1.25 billion. Kwarta natin yan. Petty cash. Hindi naman... Petix. 1.25 billion. That's government, hindi yan private sector. Pero sino kontraktor? Yan ang hinihintay ko mga detalye yun. Yun yung mahalaga. Iniimbestigahan naman. You know, what's interesting is DPWH. the initial budget for this. I checked the Public Works website last night. The initial budget for this was 639 million pesos for the bridge itself. And then they had to spend an additional 200 plus million to retrofit when they found out na medyo alanganin nata yung specs niya. So, bagong bridge. Then they needed to retrofit it pa. Baka hindi lang yung specs ang alanganin. Baka may mga iba pang alanganin. Okay. Baka yung construction itself. Magkano yung retrofitting, Ed? 200 plus Yan ang tanungan million. dyan lagi, magkano? As far as we know, 200 plus million. Pero 1 point something 1.2 billion. yung total 1.2 billion. So, saan napunta yung iba? We can find out later kasi... Diba 600 million yung original price, tapos 200 million yung Baka may guest tayo mamaya from Public Works eh. retrofitting. So, may mga 400 million. May guest tayo mamaya from Public Works. We can ask about it mamaya. Kasi nga brand new bridge, kinailangan i-retrofit. Nung retrofit, gumastos ng karagdagan, bumagsak agad after 4 months. Pero yung original price sa retrofitting, 800 billion. No? May kwan pa. Meron pang 400 billion na unaccounted. Million na million. 400 million na accounted. Million. 1.25 billion eh. Tsaka hindi siya naman mukhang bulok-bulok naman, no? Konkreto Mabuti man lang sana kung kahoy yan. Yung mga, mas matitibay pa yung mga luma natin bridge dyan sa, sa norte, hindi ba? Ano nangyari dyan? Hindi naman malambot yung foundation siguro, Hindi naman yung parte doon sa tubig ang nalaglag eh. Kinain ng anay. Anay? Hindi naman siya hindi naman siya kahoy. Anay yan. Anay na... Ibang klaseng anay yun. Baka anay na, ibang klaseng anay. Malalaking anay. Selfie daw. Selfie. Yung ating representative sa Vatican. Di ba ikaw yun? Di ba ikaw yun? Na-eject button ako eh. Na-eject. Well, Ami, we have a lot of questions, Tito Ronald. We have a lot of questions about this bridge. But we will have somebody from DPWH Region 2, I think, on the line in the second half. Haba pala, Haba. It's 700 meters, more than half a kilometer long. It's, I think they call it an overflow bridge. Kasi pag nag-overflow ata yung ilog, kailangan mo mas mahabang span eh. Tsaka at least maganda itsura. Yung nga lang, hindi tumatayo. Maganda nga yung tsura. Pero kapag ganyang one portion ay nag-weekend, syempre compromised yung the rest of the bridge eh. Tama. Yung buong structure mo, chichikin mo yan eh. Ganyan yan eh, isang buong ganyan yan eh. It puts into question the construction of the entire bridge. Yeah. Hindi, pero dapat, babayaran yung pagpapaayos niya ng kontraktor.
no? Dapat yung contractor yan, no? Habang kinakasuhan siya. Teka. Kaya iintayin natin. Hindi ko pa nakikita yung detalye kung sino yung contractor. Usually, merong nakapascal dyan na ano eh. Kung sino yung contractor, di ba? Sa how much it cost. Tapos usually, sa dulo, this is where your taxes go unless Yes. baka kampanya ngayon, may nakalagay dyan na kung sinong mukha ng politiko. that's where Bawal your taxes dapat yun. Baka pwede rin natin ipatawag yung governor. Baka may alam siya dyan. Ito. Tabok, I'm looking at the DPWH posting on January 17, 2018. 2018, Works are ongoing for the construction of a 720 lineal meters landmark bridge project of DPWH to replace the overflow bridge structure connecting the towns of Santa Maria and Cabagan. In a report to Public Works Secretary Mark Villar, Region 2 Director Melanio Briosos said that the 639.6 million peso bridge project across the Cagayan River is expected to be completed next year, that's 2019. Funded on a multi-year program, the project involves the construction of 12 spans bridge, concreting of 2-lane approaches measuring 557 meters, and additional 574 meters shoulder improvement, slope protection works, earthworks, drainage structure, and other miscellaneous. When completed, the bridge will reduce travel time to Cordillera Autonomous Region and benefit 2,751 motorists per day. So, iyon. 626 million nagdoble Nga eh. Well, the other thing that I read was that 200 million pesos was needed for the retrofitting, but I don't know if that was the only expense that they had to add on kasi 1.2 nga yung ano eh. Tingnan mo nga, baka nandyan din, tingnan mo nga Ed, baka nandyan din yung Senate building. Yung Senate building kasi nagdoble rin, di ba, Ami? Andyan din ba yung Senate building? Natigil nga. 1.2 billion. Wala pa isang buwan. Exactly 1 month siya bukas. Nag-umpisa siya February 1 itong bridge na to. Hindi mo lang umabot ng 30 days. So a lot of questions about this bridge. Saka hindi lang, baka may mga similar projects na ganyan na nanganganib. Yun na nga ang nakakaalala, no? Dahil ang ganda-ganda ng itsura na ito, ganyan pa, bumagsak pa. Eh, ang dami mga bridges na ginagawa eh. So, gaano karami yung mahina yung construction para maiwasan yung ganyang klase mga kwan. Parang mga kwan yan eh. Parang mga kalsada na ang ninipis, di ba? Hindi mo naman kasi masukat. Alam mo lang, may kalsada, pero yung kapal, nabawasan, di ba? Pag umihi yung kambing, wash out na kagad. Oo. O kaya yung mga sinasabi ni Mayor Magalong na last month, di ba? Yung mga overpriced na mga barriers. Saka hindi daw nilalagyan ng hindi ba? Dapat halimbawa, you lay out of pavement, dapat yung gilid merong pangsara. Hindi daw nalalagay yon. Kaya dahan-dahan gumaganon yung pavement nadadamage siya dahan-dahan. So kailangan mong palitan ng palitan. Baka wala siya yung pangsara. Baka Ami parang yung concrete na parang pang ganon, di ba? Hindi ko alam kung ano tawag doon eh. Yung parang umpisa ng sidewalk siguro yung ganon. Na ganong klaseng nasasara siya. Para hindi gaganon dahan-dahan yung Baka ang purpose, mga engineer, baka ang purpose ng bridge na yan, Ami, ay beautification project. Maganda siya tignan eh. The tourist attraction. Beautification. No? Landmark daw, landmark. Oo nga, wag mo na daanan. Ayan ang... Wag mo na daanan. Ano ba kayo? Ngayon pupunta naman tayo para kunan mag-selfie. Bakit yung dinadaanan? Dapat wag na pangkwan lang yan, pang beautify ng lugar. Pupunta ng mga turist para mag-selfie ngayon. Landmark. Yan ang magiging landmark ng quality ng infrastructure natin. Tama. Ang haba nga yan ang problema dyan. Well, dapat 1 billion lang naman eh. Ano? Kanya nga, petty cash nga. Sabi ko nga kanina, petty cash lang. Ano ba naman yun? No? Oo nga, 1.25 billion. It was one truck. It was not even a conveyor trucks eh. Oo nga, isang truck lang eh. No? Yun ang nakaka-frustrate, Dinaanan ng isang truck, bumagsak. Tingnan mo, ang ganda tignan, di ba? Ang ganda. Pang beautification nga. Mabuti na lang nga, walang nasaktan, Although, ewan ko, baka meron dun sa ilalim na, Pero at least so far, wala namang report na any serious injuries. Paano kung merong mga nasaktan dyan? And the worst, kung may namatay, hindi ba? Yan ang problema niyan
Nagpagawa na nga ng ng kwarta natin. Nagpagawa na nga ng 1.25 billion na tulay. Gusto nyo pa daanan. Nagreklamo ka pa? Nagreklamo pa kayo. Gusto nyo pa daanan. Ayan, dinaanan tuloy. Ayun, nawasak agad. Ay, nako. Ano na lang, dinadaan na lang natin sa sa joke. Oo nga. Joke. Oo. Okay. Dahil itong mga joker na mga ito dapat talaga makulong di ba? Doon sila magtawa. Nakukulong ikaw naman Ronald, may nakukulong ba dito? Wala. Nakukulong lang dito yung school principal na nagbulsa ng 5,000 pesos. At She saka will yung go to prison for up to 11 years. At saka yung 5,000 pesos. Tsaka yung lolo na nagnakaw ng mangga doon sa kanyang lupa na ibinenta. Ayan, inaresto, kinulong. Naalala mo yun sa Pangasinan? Yan ang mga nakukulong dito. Yan ang nakukulong, no? Pero, Tito Ronald, ang sabi ng iba, this was initiated in November, December 2015. Panahon pa ni Pinoy. Yes, panahon pa yan. Yun lang ending na. Tatlong gobyerno Ending yan, ha? Tatlong gobyerno dinaanan. Kaya nga, ganyan pa rin. Oo. Kaya kaya binibigay lahat sa private sector. Siyempre yung private sector, hindi naman charity ang mga yan, mga kolekta ng toll. Kaya ganun kamahal. Siyempre papatong din naman yan ng mga gumagamit ng road sa logistics cost. Yes. Kaya ang taas-taas ng presyo ng mga natin Maganda, maimbita natin, Ami, yung tatlong DPWH secretary. Tingnan natin kung saan nangyari yan. Paano tatlong gobyerno dinaanan No, nandyan Parang ayaw nilang magsalita yata. Dito Ed, may inimbita na tayo. Oo. Hindi, Parang ayaw magsalita. Si Babe Singson, haharap yun. Si Babe Singson, Mark Villar, at saka sino bang yan? Yung DPWH. Bonoan, dating undersecretary. Manuel Bonoan, who used to, dating undersecretary. returnee yun. DPWH dati returnee. Dati pa yun. Diba? Dati na siya dyan. USEC siya dati, USEC, undersecretary. So, baka siya yung mas maraming alam. Actually, nag-guest na natin dati si Bonoan dito, di ba? Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa. Akala ko nag-guest na natin. We've never had him here in Sorry. Parang nag-guest na nga natin. Nag-guest na natin. Baka wala ka, Ed. Nag-guest na natin. Baka wala ka, Ed. Dagdagan ko lang yung yung kaninang sa impeachment. Sabi ni Chis Escudero, ngayon, hindi ko alam kung ngayon to sabi niya, hindi naman pa daw final yung kanyang proposal pa lang daw yung kanyang impeachment calendar. It will be subject daw to a majority vote. Hindi ko alam kung paano niyang gagawin yung majority vote. Baka kung ganon lang, for the calendar, baka pwedeng i-send lang by text ba yan or by WeChat ba yun o But don't they need to vote on it officially and formally if it's going to be a vote? Majority vote for the calendar, sabi niya. May istorya kaming ganun ngayon. Won't they need to do Kaya it yun, formally? isa pa yun na nililinaw ko ngayon. Paano ka magma-majority vote kung hindi mo ipapatawag? Kasi kapag pinatawag niya, sabihin mag-special session na kayo. Kaya niyo pala sumipot dyan di ba? Tama. Merong magaganyan Kaya niyo palang magkita-kita dyan mag-special session na kayo. Tama. Oo. Nagsalita na nga si former Constitution Commissioner Attorney Sarmiento at saka si former Senate President Drilon na sinasabi itong ganitong schedule ay nilalabag yung spirit of the Constitution. Sabi nila. Nag-guest yata sa The Big Story si Attorney Sarmiento. Oo. So basically, binabanatan itong schedule na ito na talagang nilalabag yung forthright. Hanggang ngayon, forthright pa rin. Forthwith. Forthwith. Kasi, but if you read kasi Chis Escudero, SP Chis Escudero sa letter to the Senator, sabi niya, the word forthwith in the Constitution can be interpreted to mean within a reasonable time. And the argument being, nung impeachment, and this is what he says in his letter, the argument being, nung panahon daw ni ERAP, there was also a move by, I think it was Senator Rocco, to convene na kaagad the impeachment court, the trial, to begin the trial immediately, forthwith. Ang argumento raw ni Miriam Santiago then was, no, we have to promulgate the rules first, which is also true. Promulgate the rules. Tama naman So the decision of the chamber was promulgate the rules first and then have the trial, which is true naman. Promulgate nila yung rules before nila sinimulan yung 1 month. 1 month yung Upon transmission, transmit sa Senate
1 month later, nagsimula na yung trial. Pero bago nagsimula yung trial, inayos nila yung rules. Ibig sabihin, parang masyadong malayo yung... Ito nga eh. The question now would be, then why don't you promulgate the rules now instead of waiting 5 months before you promulgate the rules? Exactly. Oo. Kaya... Kasi they plan to promulgate the rules when they resume session on June 2. Kaya 5 months from now. kahit i-invoke mo yung impeachment ni Erap, that was 1 month. No? That was 34 days nung nagsimula yung trial after transmission. In between, inayos yung mga rules. So, Pero wala kasi hindi pa kasi eleksyon nun, kaya yung mga... Well, there you go. Yung mga senador nun, hindi nangangampanya. Yes. Pero ayun nga, walang qualification dapat yun eh. Yun ang sinasabi ng gumawa ng konstitusyon, yun ang sinasabi ng mga legal luminaries like sila Adolf Ascuna, no? Yun ang sinasabi ng mga dating Senate President, katulad ni Drilon. No? So, yun. Very compelling yung kanilang merong related to that, merong social weather station survey ngayon. Sabi, the impeachment of the Vice President is not a key issue sa mga voters. Yes. Not one of the top. Hindi naman not an issue, but not a major issue for the voters. Yes. Yan yung sa resulta ngayon ng SWS. So, palagay ko, mas maanohan yan si Senate President na, ginagawa nga namin, that's what he told me. Sabi niya, ginagawa na nila ngayon, they are crafting the rules, tapos nga, sabi niya, magkakaroon ng pre-trial para daw pag inumpisan yung pre-trial, yung trial mismo, formal trial, mabilis na mabilis. Pero sabi nga ni... na daw nila yung pre-trial. Sabi nga ni Senate President, former Senate President Drilon, immaterial yun eh. Lahat yan naka-focus dun sa salitang forthwith at saka sui generis. Diba? Nung gines natin siya dati rito. Hindi kailangan ng clamor eh. Hindi kailangan yung clamor eh. It's a constitutional mandate. Commandment nga eh, ang tawag nila. Utos yan eh. Kaya ini-invoke din actually ni Chis yung sui generis na yan eh. Sabi niya kaya nga ganito hindi naman nila kailangan sumunod sa mga presidents ng impeachment. It's sui generis. Yes, parang ibig sabihin nun ay itong recess nila ay pwedeng hindi matuloy, no? Dahil yung recess ay nakatalian dun sa the Senate as a legislative body. No, kaya magkakonekto yung sui generis at yung forthwith eh. No, magkadikit siya. No? Hindi siya magkahiwalay. Na ito ay unique at ito ay dapat gawin as soon as possible. Tapos meron din nga mga nagsasabi na kapag nga ASAP yan, pag nagbotohan, baka daw matalo yung impeachment. Yan ang isa pang issue na kapag yan tinapos nyo in the 19th Congress, 9 senators will vote against. Kaya nga malamang naman... naman ang isa pang argumento. Malamang naman yun yung practical na masimulan ngayon pero hindi matapos ngayon dahil meron nga ang eleksyon. Pero dapat gawin nila yung commandment na forthwith na gawin na, i-convene na. Hindi necessary na matatapos ngayon dahil nga konti na lang yung oras at saka may eleksyon. Kaya nga mismo si Senate President Chis, ang sabi niya, may continuity, di ba? Di ba, inamin niya na kahit masimulan ngayon, pwede magpatuloy sa 20th Congress. Although pwede siyang i-challenge nga ng defendant. Yung prosesong yun. Sigurado yan, questionin yan eh. Na-challenge na ngayon. Na-challenge na ngayon. May petition nga sa Supreme Court na itigil yung impeachment, di ba? Hindi. It's over the fourth complaint. Yan yung sinasabi ko noon na inoculation for 1 year. Yan yung issue doon sa pagpapatigil. Hindi pa yung pagsalin from the 19th to the 20th kasi binanggit ko na nga, yung ibang mga kaalyado ni VP Sara, sinasabi nila, hindi pwedeng tumalon yan to the 20th. If it starts at the 19th, it has to be finished by the 19th Congress. So we're expecting na may challenge siya pag tumalon siya sa 20th Congress. Okay po. Let's On that point lang. Let's go into a gap first, and then after the gap, when we come back, we will talk to DPWH Region 2 Aba? OIC. Nakaka 30 minutes na pala tayo. Akala ko nagkwekwentuhan lang tayo ni Ami tungkol dun sa... Hindi, late siya Oo. Nasita tuloy Yan, ako. napagaling. Si Ma'am talaga eh. Oh, yari ka sa principal, no? Kaya tayo nakaanong teacher. Yari ka. O sige, mag-gap muna tayo. Papagalitan pa ako eh. Okay. You're watching Star on One News. We just need to take a break. We'll be right back.
We've got developing news and the stories behind headlines. Welcome back to the Storycon or Story Conference. I'm Ed Lingao. With us, of course, Ami Pamintuan of The Star and Ronald Llamas, our resident political pundit. Now, circling back to one of our top stories today, the partial collapsed bridge in Isabela. We have DPWH Regional Director Engineer Matthias Malenab. Sir, magandang hapon and welcome to Storycon. Magandang hapon, Engineer. Kaya wala namang kakalam, kaya ginawa nating 25. Sir, magandang hapon po. Pero despite that, mabigat pa rin. Engineer, magandang hapon po. Dinig niyo po kami. Good afternoon, Engineer. Engineer, can you hear us? Engineer, dinig niyo po kami? Parang Hello. may kausap siyang iba eh. Okay, parang may kausap si Engineer eh. Parang may interview siya. May kausap siyang iba. Sige. Tinatawagan ko rin kanina yung governor, si Governor Rodito Albano. Pero nasa interview rin daw siya. Sige. We'll get back to Engineer Malenab in a few minutes. So we of course will be talking about itong nag-collapse. Pero 10 minutes lang daw siya. So bawas na lang. Bawas na yan. 9 minutes na lang. Hindi naman. Balik na natin ulit. Ayan, subok ulit, subok. Okay. Ibuto na kaya natin kahit may ibang kausap. Sayang naman yung interview niya. Okay. Sabay na lang. We're trying to call him again. Engineer Malinab, please pick up the phone. Si Engineer po, Malinab ay Region 2 DPWH OIC. Officer in charge. Parang nakikita ko na yung banner picture ng Philippine Star eh. Ano? Napakagandang beautification bridge. No? Now a true tourist attraction. Landmark, no? Okay. Engineer Malenab, magandang hapon po and thank you for joining us. Magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon, Engineer. Okay. Diretso na po kayo. Ano po yung nakikita niyong naging problema dito sa bridge at bakit bumigay at kabago-bago? Based from initial assessment po namin last night nung pumunta kami, sir, doon, ay nakita namin yung dump truck na andon na may load na boulders at the spot kung nasaan yung failure ng tulay natin po, sir. Opo. Pero ibig niyo po sabihin ba, overloaded ang truck at hindi kaya ng bridge nito? Kasi bagong-bago yung bridge po, tsaka malaki-laki ang bridge. Yes po, sir. It looks like that way, sir. Kasi yung based from initial computation namin last night, yung approximation namin nasa 102 tons siya. At that's why ngayon, sir, ay yung kasama sa assessment ng mga engineers natin from the central office is to determine the actual weight nung truck. Ng truck. Kasama yung load. Kasama na yung may testing na, sir. Parang sa ganon, ay ma-certain natin kung ilan talaga yung karga ng truck. Pero sir, yung capacity ng bridge, ano po yung capacity, yung rated capacity nitong bridge na to? Ang design capacity ng bridge natin po, according sa mga designers natin, is 45 tons po. At that is also in conformance with yung batas natin, yung Republic Act 8794, na ang gross vehicle weight should not exceed 45 tons po, sir. Maximum. Pero alimbawa, siguro isang truck yun, no? Sa yung entrance, hindi ba yung mga entrada ng bridge, alam ko, may warning maximum capacity nakalagay naman doon. May nakalagay po ba naman dyan sa pinasukan ng truck? Meron po, ma'am. Meron po, ma'am. May mga open to light vehicles nakalagay doon. Pero dahil yun, ma'am, kasi may nagtatabaho po, hindi dahil pang light vehicles lang. Meron kasing mga correction mga pinto-pintura sa tulay, kaya para to be safe naman yung mga workers ng ating mga contractor, ay nilagay po yun, ma'am. Pero, Engineer, anong klaseng truck yan kung 110 tons? Ano yan? Monster truck? Parang sa pelikula? Sobrang laki naman nun, no? Double I-beam po siya, sir. At ang kwan natin, sir, kasi sa truck, hindi baling mag-load ka ng malaki, basta tama yung configuration ng truck mo para nung sa ganun po ay ma-distribute yung weight ng load mo. Ang nangyari po doon sa truck natin, maiksi siya, tapos mabigat yung karga, kaya nawala siya doon sa design standard natin. Naging parang concentrated load po siya. Pero, di ba dapat may ganyan namang allowance? Paano? Yan, isang truck lang yan.
Paano kung maraming mga sasakyan, Sabay-sabay. sabay-sabay, na ganun din yung weight o mas malaki pa? Kaya hindi, parang improbable naman na ito ay kasalanan ng truck at hindi kasalanan ng tulay, no? Ay engineer. Tama po sir kasi sabi po ng mga designers namin, as long as yung mga kahit magtabay-sabay yung mga truck, as long as pina-follow nila yung configuration and then yung corresponding load, kaya nga po meron tayong RA 8794 dahil nandun nakadefine yung mga configurations ng truck at yung maximum allowed na dapat lamang na po na kinikerry nila. Papakita ko lang, Engineer, papakita ko lang po ang itsura ng isang 110-ton mining dump truck. Ito po, ay ganyan po itsura. Sobrang laki po. Sobrang laki, pang mining talaga siya at higante yung mga gulong niya. Monster truck monster yan. truck ito po yung 110-ton capacity truck. Baka nga hindi magkasya yun sa height. Sir. Sir, ang karga niya, based on our initial evaluation, ay 87. So plus yung weight ng truck, kaya nagkaroon tayo ng ganong total. But, kaya nga po sir, may mga bridge engineers na tayo sa central office ngayon. At kasama sa assessment nila yung pag-determine nung weight ng truck. Ngayon, ang maganda ngayon sir ay may ginawang testing din, like kinuha yung specific gravity ng bato natin, nang sa ganon ay talagang magkaroon ng exact na approximation dun sa kargada ng truck plus yung weight ng truck. Kung sakali, engineer, na hindi kasalanan ng truck, kung sakali, sino dapat sisihin dyan? DPWH, contractor, kung sakali, no? Just theoretical lang naman, no? Dahil parang ang hirap naman nasisihin yung truck. Opo sir, nasa early stage pa lang po tayo ng ating assessment. Darating po tayo dyan pagka kompleto na yung information natin, ay that will be the time na hindi natin matakasan yung responsibility, accountability, transparency. So, nasa initial stage pa lang po tayo. At ito yung gagawin nating basis po, whatever future actions na gagawin ng Pero in terms of track record. Engineer, pinag-aaralan nyo rin yung structural capacity ng bridge nyo. Kasi tinitingnan ko yung picture nyo, parang baka naman dahil lang sa tinitingnan namin sa computer lang, no? Parang manipis yung di ba? Oo. Engineer, we're looking at the cross-section ng tulay na... Kasi kapag nakita yan ng tao, ako, hindi naman ako engineer Pero pag tinignan ko yan, compared to yung sumakay na sumampan truck, sasabihin ko sigurado, parang manipis ng kalye. Meron din ba kayong ganung investigation? Yung structural integrity ng bridge? Ma'am, naka-design po naman po yan at may mga study na ginawa bago po ito in-implement. Ang tanong ko, engineer, yung nakaraan. Ibig sabihin, sa ganyang klaseng mga insidente, no, na hindi naman to isolated incident, nangyayari naman yan in the past. Sino usually ang nagbe-bear ng responsibility? DPWH, gobyerno, or yung contractor na gumawa? At this point po, sir, yung nakaraan, yung nakaraan. Yung nakaraan po, sir, hindi ako aware kasi hindi po sa region namin nangyari. So, I can only speak of what I know. But ngayon, sa situation namin sa Region 2, we'll come up kung ano po yung next step na gagawin ng department after all data, information are being collected po, sir. Engineer, I don't know if you have the data, Director, pero sino po yung contractor ng bridge? Sino po yung contractor ng bridge? Ang contractor po, ma'am, is RB Interior Junior Construction po. So local yun, local. Tapos, gaano katagal po sa tingin nyo? Sa nakikita natin ngayon, naputol gaano katagal po kaya ang magiging repair niyan bago madaanan ulit? Kasi kabubukas lang, 1 month pa lang yung bridge. So it will depend, ma'am, kung kailan i-release yung repair niya po.
Engineer, I don't know if you have the data, pero more or less, gaano kakapal po ang kalsadang yan? Yung surface ng bridge, kumbaga. Gaano kakapal siya in total? Tamagan, sir. Gaano kakapal yung... Yung tulay mismo, yung daanan. Yung slab niya po, yung slab. Yung kapal. Yes, sir. Yung thickness, sir. Yung 23 thickness. centimeter po. 23 centimeter. 23 Yung centimeters. kapal ng slab natin. Di ba medyo manipis yun ah? Yan ang information na nakuha ko. Opo. At 23 centimeters, that's not even 1 foot. Kasi 30 centimeters is 1 Yes. foot eh. Hindi ho pa medyo manipis ngayon. Oh, Kasi, reinforced naman po ito, sir. Highly reinforced naman po. kasi nakita nga namin po yung cross-section ng tulay na bumagsak. Oo, Kita namin manipis yan siya. eh. Tingin ko Medyo manipis manipis eh. tingnan eh. Of course, we're not engineers. We don't presume to know Yes. kung ano yung structural integrity niya ng ganong kanipis. Pero yung ganun po bang 24 centimeters, kumpiyansa po kayo na yung ganong klaseng kapal o Or nipis? standard ba yun? Standard. Is that a standard? Sa mga thickness? ginagawa niyo- Naman po, Para sa mga bridge. dumaan po naman ito sa design. So it makes Ayan, safe manipis din nito. po siya. Mhm. Yeah. Kasi sir, I don't know if you're seeing the images we're Tingin ko seeing, lang, pero tingin ko lang, mukhang manipis eh. Hindi, pag sinabi kasing dumaan sa design, kung sakaling may ganong klaseng problema, yung nag-design na masisisi dyan. Oo. That's true. So the contractor It will designed come the to that bridge. point, Ganun sir. po, engineer, ano? So- Yung contractor po ang nag-design, ano? Pero aprubahan niya ng Hindi po, sir. DPWH eh. Ma'am, hindi po. Hindi po, ma'am, DPWH. hindi po. DPWH So, yan. sino po ang nag-design? Sino po ang nag-design? DPWH yan. Oh. Hindi, iba yung Ang designer, nag-design iba yung po, contractor, eh, di I know. ba? Different contraction na ina-award eh. As far as I know, ma'am, because nalipat lang ako sa region to noong November 24, Apa. 2024, consultant po ang nag-design based from information. Hindi, pero... Consultant. Pero usually, di ba, engineer ay responsibility ng DPWH, yung lahat ng bagay na yan, yung design, i-double, triple check nila. Di ba? Yes po, sir. Dumadaan po sa ganong proseso. Oo. Kahit po consultant, dadaan pa rin po sa designer. Hindi yan decision ng consultant o ng contractor. Decision yan ng DPWH, bottom line. Ngayon, Yes po. Pero Kasi engineer, dumadaan pa rin kilala yung niyo po ba? testing Nakalagay and po ba evaluation. dyan kung sino yung consultant? Consultancy firm yon. Tapos i-award dyan dun sa contractor. Eh. Sino po yung consultancy na yon? Yung, ma'am, bali naging dalawa yung consultant dito, according sa mga engineers na nakausap namin dito po. Opo. Sino po yon? Si, I think, Cañete and Abinales po. Cañete and Abinales. Abinares. Okay. Okay. Tatanong na lang natin later. Engineer, last question po. Mukha pong isang span na naman bumagsak, pero considering nga na bumagsak yung isang span, Napare-pareho yung standards. do no? we need to look at the entire bridge? Yung buong kahabaan niya, kailangan bang inspeksyonin ngayon o sapat na yung papalitan lang yung bumagsak? Ano ho ba ang susunod dating proseso dyan? Yes po, tama po kayo, sir. Kasama yan sa mga recommendation ng mga bridge engineers natin na binabanggit nila na the whole integrity of the structure should be looked up into. Nang sa ganun ay matiyak na hindi na po maulit yung nangyari po, sir. Pero huling tanong na lang, engineer. Yung original price niyang project na yan is 600 million, no? Million. Yung natapos ay 1.25. So nadoble, no? Tapos merong retrofitting na 200 million. What happened? What happened? Bakit nadoble yung budget? Nadoble na nga yung budget, pero ganyan pa yung resulta. Based from information I gathered po, sir, yung original design kasi is mas maiksi. So, yung approaches niya o yung abutment niya ay tatama siya sa floodplain. Na magre-restrict po yung pagpas ng tubig, mababa po yung upstream. Babahain din. So from 720 meters naging 990 po yung ating
tulay po. So yun ang dahilan kung Pero bakit engineer, nag-increase yung cost. engineer, basic yun eh. Dapat from the very start, alam ng Consultancy, DPWH yan. dalawa consultant ko eh. Kasi from the very start, alam nyo, dapat hindi tatama sa floodplain. Parang basic na na consideration. Sa simula pa lang. Bakit hindi na factor in yun? Medyo natawa ako ron. Engineer, meron bang penalty kapag ganyan dun sa contractor? Kung sakasakaling ang makita merong kasalanan yung contractor, anong penalty kung sakasakali? Well, after all the assessment po mga inspection na gagawin, so magkakaroon po tayo ng findings, recommendations, and base po doon ay doon natin makikita kung ano yung dahilan ng pagbagsak and yung accountability po, responsibility ng bawat isa will be determined po. Hindi po natin matakasan po yan. Okay. Maraming salamat for joining Storycon, Engineer Matayas Malenab ng DPWH Region 2. Salamat. Thank you, Salamat, sir. engineer. Good Salamat, afternoon. engineer. Maraming salamat po. So Ami, ang daming question, yung mismong design. Dahil sa... From the design itself. Dahil ng failure ng design, sa simula pa lang, Sa consultancy. Consultancy fees are very expensive. Pero lahat yan kasi Kung design consultancy yun, Pero medyo malaki bayad Pero doon. nag-a-approve niya kasi DPWH. At yung DPWH, yung mga in-house na experts. Trabaho nila yan eh. Diba? At meron silang track record. Kaya meron ka lang, alam mo na yung, ano ba yung dapat, yung industry standard, no? Alam mo na dapat yan. No? Kaya nga nagulat Tinatanong ako. ko nga yung standard, di niya alam eh. Kung gano'ng kanipis ang mga bridge natin, medyo delikado tayo. Kaya nga nagulat ako. 23 centimeters. Kaya nagulat ako na yung original design. 23 centimeters. Yung original Baka design. Baka nagkamali siya, Ed. Hindi, manipis talaga eh. Talaga Nakita mo yung video eh. Kaya pinapapost ko yung drone shot eh. Kasi kaya kita mo gano'ng kanipis siya. Ito lang 1 centimeter eh. Hindi, pero Sabi dahil... 23 centimeters. Yan. Hindi, kaya nga gusto ko malaman. Parang biskwit. Kaya nga gusto natin malaman kung yan ay industry standard. Oo nga eh. Kung sa ibang mga tulay ba? Dahil hindi naman tayo engineers eh, no? That's true. Hindi tayo engineers eh. Ako nga, hindi ko nga alam Which is why we have to ask engineer na yan ba talaga yung patakaran. Pero nagulat lang ako na from the very start ay binago yung gastos dahil tatama daw sa floodplain. Very basic yun eh. Ibig sabihin, gagawa ka ng tulay. Ilang dekada na nag-flood dyan. Kaya ka gumagawa ng tulay eh, para maigpawan yung flood eh, di ba? Maiwasan yung flood. Bakit siya tatama ron? Kaya medyo natawa ako ng konti. Ikaw talaga, Tito Ronaldo. Ikaw, maano ka talaga, makulit ka talaga. Abuti na lang, kauupo lang ni engineer, hindi siya masisisi. Kaya libre-libre siyang Ang paliwalag niya, 2 buwan pa lang siya. So sino yung previous engineer? Kaya pwede siya magsalita. Kaya very candid siya eh. Sino yung previous engineer, no? Sino yung nagdesenyo, no? etc. Pero bottom line kasi, decision ng DPWH lahat yan. Okay. Hoy, sige na. Bayan mo na. Bitaw na kayo. Mag-happy weekend na tayo. Okay. Pinapatagal lang pa yung Sino weekend natin eh. Sino ba yung nahuli? Wala lang. Sige na. Bye-bye. Sige. Happy weekend. Maraming salamat kay aming pamintuan, ang editor ng Philippine Star, Tito Ronald Llamas, ang ating resident political pundit, na nagpapanggap na engineer. At ang aking nanay na nanonood ngayon, poging-pogi lang ang kanyang anak na nakonekta. Wow. Pakita mo sa nanay mo kung yung katabi, pogi rin. Huwag natin pag-usapan. Hi, Mami. Okay. Just again on Monday at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Linga. We are one news all sides all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.